unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang ganda. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang lahat. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Hi, good morning! Good morning po sa inyong lahat mga kapuso. Welcome sa paborito niyong tambayan sa umaga. Ito po ang unang hirit. 26 na po ng buwan ng Abril, Martes na tayo. At talaga naman marami kaming hinandang happenings para sa inyo. Una na dyan ang pampalamig dahil sobra na ang init ngayon. At mamaya tatambay tayo sa isang tindahan ng mga segunda manong aircon at electric fan para abot kaya ang paglaban natin sa init. At meron ding malutong na gimmick at makikita na natin ang paggawa ng pinipig. Ihirit sa atin yan mamaya din na Monica at Arn mula sa Binyan, Laguna. Love pinipig. Yes. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, babalikan namin ang pinipig. Narito muna ang mga balitang dapat niyong malaman sa ating top hirit. Alright, good news muna tayo mga kapuso para maganda ang gising nyo. May rollback po sa presyo ng diesel at kerosene simula mamayang alas 6 ng umaga. Magpapatupad na ng 40 sentimong rollback ang Caltex Chevron sa kada litro ng kanilang diesel at kerosene. Maging ang Eastern Petroleum may bawas presyo ring 25 centavos sa kada litro ng diesel. Nauna nang nagpatupad ng rollback kaninang alas 12:01 ng madaling araw ang kumpanyang Shell at Sea Oil, kung saan 40 sentimo sa kada litro ng diesel at kerosene ang kanilang bawas presyo. Pero syempre, alam nyo naman, kung may good news para balanse, may bad news din. Tumaas naman po ang presyo ng gasolina, 25 sentimo ang naging dagdag presyo sa kada litro ng regular gasoline ng Shell at Sea Oil kaninang hating gabi. Habang ngayong umaga, 35 centavos ang magiging dagdag presyo ng Eastern Petroleum, 25 centavos naman sa kumpanyang Chevron. Ang mga pagbabago sa presyo, epekto pa rin daw ng paggalaw sa presyo ng krudo sa international market. Samantala, nagabala naman si Energy Secretary Jose Almendras na posibleng maharap sa kaso ang mga kumpanya ng langis na mapapatunayang umabuso sa kanilang ipinataw na dagdag singil noong Martes Santo. Sa kwenta ng DOE, sobra-sobra ang pinatupad na oil price hike noong April 19. Iimbestigahan daw ng Joint Task Force na pangungunahan ng DOE at Department of Justice ang naturang kaso. Kahit naman nag-rollback kinabukasan ng Chevron na sinundan ng total noong Huwebes Santo, kasama pa rin sila sa mga kumpanyang PTT at Shell na hihinga ng paliwanag. Babala ng DOE, posibleng parusang pagkakakulong ang ipataw kung may nalabag nga ang mga kumpanya ng langis. Bukod pa rito, papatawan din daw sila ng multa na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Nauna nang pinaliwanag ng mga kumpanya ng langis na sumusunod lamang sila sa dikta ng bentahan sa world market. Samantala, nabalot naman ng tensyon ang isinagawang protesta ng isang militanteng grupo bilang salubong nila sa toll hike ng Skyway. Galit na sinugod ng mga realista at tanggapan ng Citra Metro Manila Tollways Corporation ang kumpanyang namamahala sa Skyway. Sinubukan silang harangin ng mga gwardya pero wala ring nagawa mga ito dahil sa pagpupumilit ng mga nagpoprotesta at nang hindi napakiusapan ng mga tauhan ng CMMTC na uwi ang eksena sa tulakan at hablutan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nanindigan pa rin ng kumpanya na ituloy ang toll hike kaninang madaling araw. Kaya naman nakapaskil na mga bagong singil sa kanila mga toll gate. Ang dating 85 pesos na dating sapat na para makabiyahe ang isang Class 1 vehicle sa Skyway mula Makati hanggang Alabang, magkakaroon na ng hiwalay na bayad sa bahagi ng Bikutan hanggang Alabang at Sukat hanggang Alabang.
Mas mataas naman ang ipapataw na dagdag singil para sa mga Class 2 vehicles tulad ng bus at Class 3 vehicles tulad ng mga truck. At maging ang at-grade section o ang ibabang bahagi ng Skyway ay may taas singil din. Samantala, ngayong wala pa rin tigil ang mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ito na po, pinag-aaralan na ang wage hike petition ng 4 na rehiyon. Dinidinig na ang 75 peso wage hike petition sa Metro Manila at 76 pesos na petisyon sa Western Visayas o Region 6. Kahit wala pang isang taon ang huling wage hike sa mga ito. Nakatakda na rin daw mabigyan ng aumento sa sahod ang Region 8 o Eastern Visayas at Region 1 o Ilocos Region. Pero ayon sa palasyo, hindi raw praktikal sa ngayon ang pantay-pantay na wage increase sa iba't ibang rehiyon. Ayon kay Presidential Spokesperson Abigail Valte, iba't iba raw kasi ang factors na tinitignan sa kada rehiyon. Pero hindi rito nagpatinag ang kilusang Mayo 1 dahil muli na naman silang nangalampag sa tanggapan ng dole. Ang panawagan nila ipatupad na ang 125 peso across the board wage increase. Hinihiling namin, madagdagan yung sahod. Hindi ho ito hinihingi namin para itaas, kundi mabawi man lang yung nawawalang halaga dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Samantala, ibang balita naman tayo, nagpahayag po ng suporta ang Iglesia ni Cristo sa isinusulong na Reproductive Health Bill o itong RH Bill ng Kamara. Oktubre raw noong nakaraang taon sumulat ang liderato ng INC kay Congressman Rogelio Espina na nagsasabing suportado nila ang panukala at wala silang nakikitang immoral na probisyon dito. Paniwala ng Iglesia ni Cristo, moral na obligasyon ng mga magulang ang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaya kung kailangan, dapat daw planuhin ang bilang ng mga ito. Nakasaad pa sa liham na suportado rin nila ang paggamit ng contraceptives, basta hindi po ito abortive fashion o nagiging dahilan para ma-abort ang sanggol. Kung tutuusin ayon sa INC, mas salungat daw sa kautusan ng Diyos ang natural family planning method dahil bawal umano ang pagpipigil sa mag-asawang magtalik sa loob ng mahabang panahon. Sa isang interfaith rally kahapon, nagsama-sama ang 12 Christian denominations kabilang na po ang INC na sumusuporta sa Reproductive Health Bill. Pero ang simbahang Katoliko hindi natitinag sa kanilang pagkontra sa RH Bill. Patuloy na tinututulan ng ating simbahan sapagkat yung mga bagay na labag sa kanyang itinuturo at sa ating moral life ay hindi pa rin tinatanggal. Actually, parang nakakasurpresa na gano'n yung stand nila. Pero diba, sobrang strict nila sa mga polisiya nila eh. Tapos biglang pro-RH pala sila. Pero totoo yung sinabi nila, parang personally anyway, greater injustice yung magkaroon ka ng anak pero hindi mo siya maalagaan. Kasi sa balita naman halos everyday meron ka naririnig na sanggol, na natatagpuan sa kung saan-saan kasi hindi kayang panindigan, hindi kayang alagaan. Tsaka for me, anti-human rights yung tinatanggalan mo ng karapatan ang mga tao to choose for themselves. Freedom of choice. Diba? If they want to have a child or not. At may update lang tayo sa nangyaring landslide sa Pantukan, Compostela Valley kung saan umakyat po sa 8 ang kumpirmadong patay sa nangyaring trahedya noong Biyernes Santo. Kaya naman ang mga kaanak ng mga namatay na minero, labis ang hinagpis sa pagkamatay ng kanilang mga padre de pamilya. Marami pa sanang gustong ipagpatuloy ang search operation sa lugar pero napilitan ng itigil ang paghuhukay dahil na rin sa peligrong muling gumuho ang lugar. 15 pang katao ang pinangangambahang naroon pa rin sa mga guho, habang 13 naman ang nasagi. Patuloy naman ang babala ng lokal na pamahalaan doon, nalisanin na ng mga residente ang kanilang mga tirahan at baka gumuho ang isa pang bahagi ng bundok. Pansamantalang patitirahin ang mga ito sa isang basketball court at eskwelahan sa sitio. Problema din yan, syempre wala silang babalikang trabaho. Pagka pinakausap mo sila, yan at yan pa rin ang babalikan nila, yung small-scale mining operations nila. Na hindi regulated, wala silang safety equipments o gears, no? Tsaka yung kunwari sa basketball court na pagsila, hanggang kailan? Parang wala ding long-term plans para sa kanila so far. But at this moment, sana makinig muna sila sa pamahalaan at umalis nga talaga muna. Kasi talagang may mangyayaring trahedya pa rin. Kasi ang lambot ng lupa eh. Exactly. Samantala, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports.
Patay po ang dalawang lalaki matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang truck sa panulukan ng EDSA at Rojas Boulevard sa Pasay City kaninang madaling araw. Para sa kabuong detalye, narito ang Ronda Report ni Victoria Tulad. Victoria? Rhea, patay nga ang dalawang lalaki matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motor sa isang truck sa panulukan ng EDSA at Rojas Boulevard sa Pasay bandang 1:00 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga saksi, galing ng Rojas Boulevard ang motorsiklo, pero imbes na mag-U-turn ay dumire-diretso ito kaya tumama sa truck. Depensa ng driver ng truck, hindi niya napansin ang motor. Iniimbestigahan pa ang kaso pero ayon sa mga pulis, maaaring kasuhan ng double homicide ang driver ng truck. Rhea? Alright, Victoria Tulad, maraming salamat. Sinalakay ng mga